Welcome sa isa na namang episode ng The Nurse Chronicles. Ngayong episode ay titigil muna tayo sa ating Moto Adventure episodes at magfo-focus sa mga gawain sa ospital. At sa araw nga na ito ay mag-i-interview tayo ng ating kaibigan na si Nurse Cyrex. Na kagaya ko ay isang operating room nurse. Nagsimula siya bilang isang nursing assistant. Halina't sabay-sabay nga nating alamin ang mga hamon sa buhay na kailangan niyang labanan upang makarating sa katayuan niya ngayon. Kaya't ano pang hinihintay natin? Simulan natin to! Yun yung pinakamasayang days nung buhay ko kahit ganyan ang problema ko. Hello po! Nandito tayo sa vlog takeover. Uy, nasa vlog tayo. Oy, bate! Shoutout natin Shout out, mga katropa yan! Shoutout po, vlog Katropang langis. takeover. Hello sa inyo. Dito ako ngayon sa duty. At wala kaming case ngayon, kaya ulitan muna ito si Pareng Angelo. Shoutout mo si Shout Ralph. out, mga tropa diyan sa mga tropang hindi pumapare. Kahit daw hindi na Pasko, natanggap pa rin daw ng papasko si Pareng Angelo. Si Denver at si Cyrex, ito yung pinakamalupit dito sa OAM. Kaya kung kayo mga gawin dito, Mga ay sa kanya kayo magpapaturo. Tayo ngayon ay ini-interview natin ng ating kapatid na si Sir Cyrex. Hello? Isa siyang OR nurse na gumraduate ng anong taon? 2023. Tapos nakapasa ka ng board exam ay 2023 din po. 2023 din. Sa November 2023. So pinag-uusapan namin kanina na ang sabi niya nga ay naging NA muna siya dito sa ospital na pinagtatrabahuan namin ngayon. Tapos in-encourage siya na mag-board exam habang siya nagtatrabaho. Ikwento mo nga sa amin kung bakit hindi ka kagad nag-board exam at bakit pinili mong magtrabaho agad right after graduation mo sa nursing school. Nagkaano kasi nun parang nagka-problem kami sa family na require ako magtrabaho. So parang bilang panganay, kailangan ko mag-step up sa mga kapatid ko. Oh. Yun, kailangan akong punan na pwesto sa pagmamanage. So, syempre, kailangan ko din mag-provide. Kaya kinailangan ko na agad maghanap ng trabaho. Kaya nawala sa choices at suggested din ng aking mga kamag-anak na huwag na ako mag-board exam. Para magtrabaho na lang daw ako ng affiliated sa hospital. Para kumita ka agad. Para kumita, tapos inline yung experience ko kahit paano sa hospital. Kahit hindi siya professional talaga. Yun. Hanggang sa napilitan ako. Actually, hindi ko kusang loob na gusto yun medyo masakit sa akin yun nung narinig ko yun. Siyempre. 4 years, tapos NA yung magtatrabaho bilang NA, diba? Parang iba naman yun. Pinaghirapan ko din namang aralin. Tapos siyempre yung mga kaklase ko nagre-review, tapos ako nagtatrabaho, diba? So nawala yung pangarap ng sabi ko, baka may na lang o baka hindi na. Pag nag-ibang bansa na lang, doon na ako mag-take sa ibang bansa. Kung sakaling So nung pagka-take ko nung Ma'am Mem, dito, hi kayo sa vlog. I-upload ko. Upload to Pagka NA ko dito, di-duty ako ng mga 3 months na. Tapos, okay naman, parang nagigets ko naman kasi may background naman ako. Kaso medyo pa rin nun. Patong-patong pa rin yung mga problema nun. Sa family, tsaka siyempre parang, yun nga, sabi mo parang nangihinayang ka na at naiinggit ka. Hindi ba yung tamang term, naiinggit ka sa mga kabatch mo na Kasi sila, nag-review? Siyempre may choice sila na may choice sila mag-review. May time ba na habang ikaw ay nagtatrabaho na nagkaroon ka ng insecurity na siyempre ikaw graduate din naman ng nursing tapos may mga kasabay Compared, hi kayo sa vlog. nagtatrabaho ng nurse as a nurse tapos ikaw NA na may nakaramdam ka pa nun ng parang mas inferior ako sa mga to o as in nilakasan mo lang loob mo. Nilakasan ko na lang po yung loob ko. Pag sa trabaho naman, since mas matatanda din po yung mga katrabaho ko sa akin, wala kasi nung bata ako lang ang bata Ikaw pinakabata. Ay wala kang mga kabatch na wala nakasabay? akong kabatch nun. Tsaka wala pang sa batch namin nun, wala pang napasa kasi November sila mag-exam. So talagang
Parang nalamangan mo pa nga sila. Nalamangan ko Kasi pa sila sila sa gumagastos, ikaw naman kumikita na. Ang konti lang Parang naman yun yung bright, kinikita ko noon. yun yung bright side nung nangyari sa'yo, no? Siguro ang ano lang doon, yung alam ko na agad yung parang na-encounter ko na agad yung mga dapat i-encounter pa lang nila basta Oo. ng board exam. Kumbaga parang from nursing school, sumaba ka agad sa ospital as NA. Parang nakita mo agad yung contrast from as estudyante, tapos as a working healthcare Oo, worker. professional. 'Di ba? Parang magkaiba yung galawan ng estudyante, no? Oo. Kahit tayo may exposure sa ospital, ibang-iba yung ikaw na mismo yung mag-isang nag-handle sa pasyente mo. Mm-mm. Di ba? Actually, hindi ako pinag-handle, pero I mean yung pero pinag-ano ko ng vital pasyente. signs, mga Oo, ganun. kahit yun lang ang ano ko, kahit yung mga, alam mo yun, yung mga pang-unlicensed, halimbawa ay vital signs nga, pagde-drain, yung mga kung ano-anong fluids, Oo. pagka-count nun, pagtatali. Pero, yun, parang feeling ko din kabilang din ako sa team na pag pumalya ako, kasi parang Kasama mo sila. ganyan mag-work ang Oo. mga nurses dapat Oo. isang team talaga eh. Oo. Yung pag pumalya ako, Mm. parang malaki din yung epekto sa kanila. Hindi Mm. din sila baka ano. So, kahit hindi ka pa license, 'di ba ang galing no? From student kasi, yun yung rationale kung bakit tayo bukod-bukod o pinapagbuklod-buklod sa isang team habang tayo naka-expose. Kasi habang nasa nursing school pa lang ay develop na yung ating sense of camaraderie na dapat mag-stick together tayo at mag-work together as a team. So siya as a NA ay siyempre sa ating mga kapatid na NA, malaking tulong din talaga yan sa lalo na sa ward na BC na naandun sila kasi ang laking tulong na may halimbawa busy yung isang nurse na merong mag-vital signs nung ibang pasyente niya na hindi niya natutukan dahil tambak yung mga orders na dumadating sa kanyang doktor. So, ayun, isa yun sa mga natutunan ni Sir Cyrex, no? Parang ano, nung pag yung NA walang NA sa unit, parang paralisado mga nurses sa totoo lang. Grabe, no? Nung una, syempre NA ako, hindi ko pa karamdam yun kasi ako yung NA. Oo. Pero pag ano, naalala ko nung naging nurse ako, yung paunang ano kong time na naging nurse, paunang pag nawawalan kami ng NA, di, okay, kami magba-vital signs, kami kukuha ng ano, kami na ang kukuha ng trabaho ng NA. Parang hindi lang doble yung hirap, parang triple, parang ang laking, doon mas na-appreciate. Kawalan eh, no? Oo. Wala talaga yung mga NA. Hindi lang yan ano, parang hindi lang kasi sila yung basta ng ano. Hindi lang sila tagakuha ng vital signs. Hindi lang sila tagakuha ng vital signs Talagang essential part sila ng personnel sa ward, lalo na pag toxic, pagka busy. Pare-parehas din silang ano eh, parang pare-parehas din po kasing may care sa pasyente. Oo. So, parang pag ang NA, silang unang makakapansin yan kasi sila yung pagka-vital signs sila. Pag hindi nila sinabi yung abnormal yung vital signs, syempre, yung nurses medyo magiging ano, complacent na okay naman pala yung pasyente. Oo. Tapos, pag nagtotoxic, doon lang malalaman ng nurse, di ka. Mm. Kawawa yung pasyente. Buong team kawawa. Buong team kawawa. Lalo na yung pasyente kasi siya yung sentro. Yung greatest lesson mo na natutunan mo doon sa sa pagiging NA na pwedeng i-apply ng ating mga nurses ngayon. Na ano, wag yung kahit anong posisyon nyo, kahit ano, NA, orderly, caregiver, mga midwife, wag yung intindihin yung posisyon nyo dahil kung lahat yan essentially important po sa ospital, sa pasyente lalo. Kahit ano pang posisyon yan. Yung galing. Kasi pare-parehas naman kayong yung goal nyo towards sa wellness ng pasyente. So, walang maliit na role. Kung may isang hindi nakafunction ng ayos, talagang magko-collapse din yung system, yung process na sinet nyo. So from NA, naging ano ka na, siyempre naging nurse ka na ngayon kasi OAM nurse ka na ngayon. So ikwento mo naman sa amin kung paano yung transition mo from pagiging NA to pagiging RN.
Ay, yun nga, Paano nagsimula yun? ano yun eh, di ba may nagka-problem. Actually, malapit na yung board exam nun, mga 1 month na lang eh. Oh. Kasi kung nasa November 11 yata yung board exam, 1 month dapat nakapag-file ka na para mag-board exam. So, Oh. October dapat nakapag-file na ako ng November. So, bale, mga September 20 pataas, hindi pa ako nakakapag-file. Tapos, magti 3 months na din ang NA no, 4 months siguro. Oh. So, parang pinilit lang din ako ng mga senior ko na, Rex, magdaya mo mag-board exam, bata-bata ka pa naman. Kayang-kaya mo yan, tsaka kakagraduate mo lang, fresh pa yung knowledge. Sabi ko, ma'am, may problema nga eh. May problema nga sa amin. Baka ako yung next year no, kaya kung baka pag nagka-opportunity na lang. Oh. Sabi, hindi, i-take mo, huwag mo nang pag-isipan. Basta i-take mo na lang. E di, medyo napupush nga ako. Baka naman magsara na nga yung opportunity sa Ng pagiging panahon yun, nurse. no? Ng panahon. Tsaka, baka hindi na ako makakuha ng opportunity na ganyan. Parang masanay na ako na hindi nagte-take ng board exam. Try ko na din, kahit short, parang short yung review ko. So parang Ilang ano na lang yun, ilang buwan na lang bago yung 1 month. 1 month ka na nag-review? 1 month na lang ako magre-review akong Formal review ba yan o self-review? online. Online review. Nag-enroll ka talaga? Nag-enroll ako pero online lang. Parang iba pa rin kasi yung face-to-face. Pero at that time, hindi naman ako papayagan ng mga review centers na mag-face-to-face kasi 1 month before na lang hindi no? naman sila mag-adjust para sa akin. So Oh. parang kailangan kong mag-online review na lang. Tapos, kahit online review, syempre marami na silang lessons na nadaanan. So parang mga replay na lahat ng papanoodin ko. So, para magka-idea yung mga gusto mag-online review, magkano yung nagastos mo dun sa online review na yun kung pwede mong banggitin? Siguro around 15 to 15,000 yun. 20. Ano yung mga unlimited hanggang makapasa? Di ba may mga ganung review center? Mga ano na siya, nakalagay lahat ng question bank, nung module, Pati nung replay, nung lesson, replay ng video replay. lessons. Pero syempre, mga replay nila masyadong, depende kasi sa review center. Kasi yung nagkataon yung review center ko, marami siyang info na pinoprovide. Parang yung lesson, kada video lesson, 16 hours yata. Kada isang disiplina, ba, bigay ni 16 hours videos. So yun. Hindi lang yun isang Obigaini na yun na yun, lahat ng Obigaini, meron pa yung Obigaini 1, Obigaini 2, MedSearch 1, MedSearch 2, mga ganyan. So habang nag-review ka, at the same time, nagtatrabaho ka rin bilang NA. Oh, Ano yung mga naging challenges sa'yo, no? Kasi nga, challenging na nga yung mag-review ka for a exam. How much more yung may trabaho? siyempre, unang-una dahil may problema nga sa pamilya namin. At the same time, kailangan ko kasi kasuhin yun. Kailangan ko kasi kasuhin yung mga kapatid ko kasi breadwinner ako at panganay. Kailangan ko din kasi kasuhin yung yung problema sa trabaho. Kasi hindi naman laging smooth yung trabaho, di ba? May napapagalitan din tayo, may mga pagkakamali din tayo. Bilang kahit NA. So, kailangan ding alalahanin yun. Personal life, Oo. which is medyo non-existent din nung Kasi time na tagakakaram ka no? kakram ako nun, 1 month lang ang review nun. Oo. Hindi ka talaga makapag-review pag ganyan. Paano ka nag-review nun? Paano yung Parang technique mo sisingit nun? mo na lang. Sinisingit mo sa trabaho in Oo. between shift mo. O in between shift. Pag panggabi, syempre iba-iba pag panggabi dahil Nakakapag-review ka sa nakapag-review naman ng duty, no? ayos. Pero hindi naman ako laging panggabi noon. So, talagang Sisingit mo at na the same lang. time, trabaho plus review. Trabaho. Tapos pag off, yun, talagang doon ako nabawi. Talagang ano lang yun, pagkain lang ang pahinga. Tapos review ulit. Review ulit. 1 month na lang. Tingin mo ba nakatulong yung yung mga insecurity mo na, 'di ba sabi mo sa akin kanina, naiisip mo parang naiinggit ako sa mga classmate ko na imbis na ako mag-review na lang ngayon ay magtatrabaho pa. Parang 'di ba sabi mo kanina parang na-insecure. May dumaan ka sa point na na-insecure ka sa mga Nung una yun, sir. nakatulong ba 'yon sa pagpupush na kahit pagod na ako, mag-review pa rin ako? Ano yun eh, Nakatulong sa'yo? nilet go ko na yun ng mga nasa 2 months pataas na ako ng trabaho. Ay, kasi, so wala na 'yon sa'yo? kasi syempre, ang sa akin,
tinanggap ko na lang. Pero ang ayaw ko kasi yung pagsisisihan ko na Na hindi ka nag-try. yung ayaw ko nung kung tinake ko kaya yun, pumasa kaya ako nun kahit 1 month pang review. Sabi ko payo ko ng ganyang magtatanong ako sa sarili ko. Parang ang sa akin basta i-take ko, tapos wala akong pagsisisihan. Kung ano man resulta, Kung ano man at least. resulta, at least wala akong pagsisisihan. Sige. Ilan ka ba nagtrabaho nun? Ano yung magbibigay mong advice sa mga nurses ngayon na nag-review? Paano yung magiging time management nila? Paano yung mayroon ka ba talagang kailangang isuko sa mga routine mo para makapag-review ng ayos o normal lang na ano? Yung tips sa pagre-review. Oo. Sa time management. Time muna. management. Unang-una, sa time management, dapat may sarili kayong schedule. Tapos yung discipline. Strict dapat kayo nun sa discipline nyo. Parang, ang sinabi kasi sa akin, bago mag-review, importante din yung tulog para mag-retain ng memory. So, pag off ko nun, di ba, off ako nun, wala naman doon lang naman ako nakapag-review ng ayos. So, ang gagawin ko nun, gigising ako ng 7. Antok na antok pa ako nun, pero nainom na lang ako ng yung Berocca. Alam niyo? Berocca. Yung ano siya, para siyang Baka vitamin B complex. vitamin B. C. Multivitamin siya na yung hinahalo sa ano. Para siyang mga Memo Plus Gold katulad ng Memo Plus Gold. Pero pampagising naman yung Berocca, hinahalo siya sa drink. So, gising ako ng 7. Kakain ka syempre para maka-retain ka din. Kasi kailangan naman ng carbs, no? Ng carbs talaga. Tapos dire-diretso yun. Ang pahinga lang talaga doon, yung mga bathroom break, tsaka yung mga pag nag-e-exam lang, doon lang ako nakakapahinga. Syempre hindi ka din makakapahinga doon kasi magsasagot ka din, tapos kakain. Tutulog ako noon 12 a.m. Antok na ako noon ng mga 10 p.m. Nagkakape pa ako. ilang oras ng tulog mo no? 7. Araw. 7 hours ka pa rin. O nakaka 7 hindi hours na ako rin noon. masama, no? Strict yun, parang 12 a.m. dapat tulog na ako kahit hindi ko pa tapos yung lesson noon. ML, nakapag-ML ka pa. Hindi. Gustong-gusto ko nga mag-Dota nun eh. Jowa. Ay, wala na kami noon nung bago mag-board exam. Nakatulong ba sa'yo na wala kang jowa? Hindi syempre. Kasi saktong magbo-board exam ako, tsaka kami nawala. O, ganun ba? Oo, saktong yung magre-review ako. Paano yun? Parang wala ka na ring oras para malungkot no? Oo, review kasi kailangan crunch time na yun eh. 1 month na lang yun, online ka pa. Kaya Oo. wala na, ano mo na lang, malungkot ka na lang pag ano. Pag natapos na yung Pag review. natapos na yung review. Pag napag-exam ka na, para syempre wala nang wala ka nang alalahaning Doon ka mabigat. na maging malungkot. Doon ka na maging malungkot. Matatabla din naman pag Oo. pag natapos, di ka? Oo. Sa sa diet, bukod sa Berocca, ano pa yung mga kinakain mo noon at sa carbs? Di ba, nagka-carbs ka rin. Ano yung mga, may binago ka sa diet mo noon? Full foods, mga ganyan. Sa diet, hindi masyado eh. Sugar. Iniwasan mo? Hindi, nakain po ako ng... Marami kang mag-sugar. Oo. Mabilis ko siyang natatandaan ko agad siya. Pero hindi lahat. Halimbawa, kasi ako, Visual learner. visual learner ako eh. So parang may napipick up na agad ako doon. Oo. Parang mas nare-reinforce siya pag nagsusulat ako. So malaking tulong yung note-taking sa'yo? Oo, malaking tulong yun. Ako kasi, nung time na yun, lahat ng mga kasabay kong mag-review, naka-iPad sila. Kasi maganda yung iPad na investment eh. Kasi doon sila habang nagsusulat, doon no? ka na nagsusulat, doon ka pa nakikinig. Doon ka pa nakikinig. Ihati mo lang yung screen, no? Oo, so malaking tulong yun. Ako naman nung time na yun, wala. Mano-mano lang talaga. Notebook talaga. So parang nakakailang ako nun. Sa sobrang dami kong notes, nung sa buong review ko ng 1 month, nakadalawang binder ako nun. Oh? Dalawang highlighter, pero placebo na rin siguro. Oo. Tsaka pagka nagsusulat ka kasi habang nakikinig, parang na-stimulate din yung mind mo no? May connection yung... May connection yun eh. Dapat kasi habang nakikinig ka, pag may ginagawa ka, mas natatandaan daw. Hindi ko alam kung... Tsaka siyempre, hindi mo maisusulat yung bagay na hindi mo naintindihan. Dapat ma-process muna ng brain mo bago mo maisulat sa notebook mo, sa papel. Tsaka yung Pomodoro, yung Feynman technique na ang sabi nila, ano yan sir? Feynman technique yan. Feynman technique? Oo, yun yata yung tawag doon na kung gusto mong mas matandaan, yung i-aaralin mo, tinuturo mo dapat sa bata. Parang ituturo mo siya sa bata para in your own words, paano mo itong mahirap na subject na to, paano mo siya padadaliin.
So, naghahanap ka ng ng tinuturuan mo o Hindi. recite Ang mo lang? akin parang ganyan din, pero in writing na itong nandito sa screen na pinapanood ko, Nire-write mo. paano ko yung padadaliin in my own words, no? Pero syempre nandun pa rin dapat yung context. Paano ko yung padadaliin na mas madali ko maintindihan, kasi pag mahirap talaga, kailangan mong i-translate sa sarili mong sa sariling words mo para mas ma-gets mo, kasi hindi mo na pwedeng ipilit na hindi mo na nga siya gets tapos pipilit mo na mag-gets, lalo hindi mo siya matatandaan. Yung sir, nung habang nag-review ka, nakatulong, nagdadasal ka rin ba nun? Oo. Nakatulong sa iyo?